Alice, POV. Ano ba, Alice? Nahihibang ka na ba? Tumahimik ka na nga. Humarap siya sa akin na may galit sa kanyang mukha. Hinigit ko naman siya bigla at inamoy ang balikat nito. Hindi ko inaasahan ang naamoy ko. Isang pabango ng babae. Hindi ko pwedeng sabihin na sa kanya ang pabangong yun. Isa pa, hindi siya nagpapabango ng kahit ano. At ano yung pabangong yan? Bakit may babae ka? May babae ka ba ha? Sumagot ka! Sinapa kong likod niya pero tumuloy lang siya papunta sa itaas. Sinundan ko siya. Kailangan ko ng kasagutan. Itigil mo na yung pag-aakusa mo na mali sa akin ha? Walang lingong likod niyang sagot sa akin. Meron o wala lang ang kailangan ko. Sagutin mo ko. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Wala akong babae. Pumunta lang ako kanina sa bachelor party ni Dominic. Tapos na. Matutulog na ako. Tumalikod siyang mulit, hindi ko na siya tinanong pa. Hinayaan ko na lang siyang umakyat. Napasandig ako sa gilid ng hagdan at napabagsak sa sahig. Hindi ko naman maiwasan ng umiyak. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung sakaling sagutin nga niya ako. Ilang oras ako naghintay sa kanya kanina. Lumamig na lang ang kanin at ulam. Uminit na lang ang tubig. Wala man lang ako natanggap na text o pahayag man lang na hindi siya makakauwi. Akala ko pa naman magkakaayos na kami though. Wala naman kaming formal na pag-aaway pero parang mas lumala pa yata ngayon. Pero naniniwala naman ako sa asawa ko eh. Hindi ako dapat magpa-apekto. Tumayo ako at pinunasan ang luha ko. Kailangan muna niya siguro ng space. Nagising ako nang nasa couch pa rin ako. I look at the clock. It's already 10 a.m. Hindi naman ako ginising ni Isaac. I took a deep breath at tumayo na ako. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan lang siyang nakatulog ako dito. I'm finding my phone in my bag. Magpapadeliver na lang siguro ako. Habang hinahanap kong cellphone ko, nakita kong calling card na binigay sa akin ni Colton. Hindi ko alam nang nangyari sa akin pero bigla na lang pumasok sa isip kong magpasama sa kanya. I dialed this number at sa pangatlong ring sinagot niya. Hello? Who's this? Tanong nito. Hi Colton, ako to, si Alice. Yung nakasama mo kahapon sa cake shop? Sagot ko naman. Yeah. Problem? No. I don't have problem. Are you free today? Makapal na kung makapal. Pero wala naman akong ibang makasama. Si Emily naman ay tsak na nasa trabaho. Yes, papasama ka? Mabuti pang hindi ko kilala, kaya akong samahan. Samantalang ang asawa ko, wala nang pakialam kung makatulog ako ng lasing o nasa upuan. Oo sana kung okay lang. Sure, saan ba? Nandito kami ngayon sa restaurant. Wala naman ako ibang pupuntahan pat ito lang naman ang pakay ko. So what made you come with me here? He asked in the middle of a silence. Nag-iisa lang kasi ako sa bahay. Nakaka-bored kasi. Here we come again. Eto na naman siya sa pang-uusisa niya. Asawa mo? Bakit? Masyado ba siyang pakialamero? Nasa trabaho. Nabalot na naman ng katahimikan ang paligid namin habang kumakain. Miss na miss ko na si Isaac kasama. Pagkatapos namin kumain ay umuwi na ako kaagad. Sumakit kasi biglang ulo ko. Nahihilo ako. Nasusuka. Parang dinidikdik ang ulo ko ng martilyo. I decided to clean our room. Masyado ng madaming alikabok at kalat. Bakit kasi hindi na lang kumuha si Isaac ng maids para dito sa bahay gayong malaki naman itong bahay namin? Saka para naman kahit papano may nakakausap ako kapag wala siya. Habang nagwawalis ako'y nakita kong album na nasa ilalim ng kama namin. Kinuha ko yun at tinabi muna sa gilid ang walis at umupo sa may gilid ng kama. Tinignan ko muna ang cover ng album. Ito yung regalo ko sa kanya noong unang buwan ng ikasal kami, kaya't hindi ko pwedeng makalimutan to. Binuklat ko ang unang pahina kung nasaan ang unang picture namin. Ang payat pa niya dito pero gwapo pa rin. Unti-unti namang bumalik ang alaala kung kailan kami unang nagkakilala. Naalala ko pa noong una kami nagkakilala. Sa station ng tren ko siya unang nakita. Umalis kasi ang driver namin kaya I have no choice kung hindi ang mag-commute. That was my freshman year in college. Wala akong kaalam-alam sa pagsakay sa LRT noon. Sumusunod lang ako sa flow ng tao kung saan sila pupunta. Naghihintay ako ng tren noon nang mapatingin ako sa likod ko. Nakita kong isang napakagwapong nilalang na nakaupo sa may gilid. Napako ng tingin ko sa kanya noon. Hindi ko may pagkakailang gwapo nga siya kahit na halos kalahati lang ng mukha niya ang nakikita ko dahil nakahoodie siya.
Napatingin naman ito bigla sa gawi ko kaya't bumalik ako ng tingin ko sa hinihintay kong tren. Kinabahan ako noon. May pagka-bad boy ang datingan niya. Titignan ko sana ulit siya pero huli na nang malaman kong nasa tabi ko na siya. Binigyan naman niya ako ng isang bad boy look. Mas lumakas pa ang pintig ng puso ko. Malamang sa ngayon alam na niyang sinasadya ko siyang tingnan. I extended my head to check kung may LRT na bang parating pero wala pa rin. Isang taon ba talagang aabutin sa paghihintay ng tren? After a couple of minutes, naramdaman ko ng pagdating ng tren. At last, masikip sa loob at puro lalaki pa. Nakakailang tuloy. Parehas kami ng pinagbabaan noon ni Isaac. Parehas pa rin ang itsura niya kanina, walang expression. Nakikinig pa rin ang tugtog sa earphones nito. I inserted the card para makalabas na. Siguro mga 1 minute ako naghintay para lumabas yung card ko pero wala pa rin. Tinaktak-tak-tak ko pa yung machine. Naririnig ko na rin sa likuran kong pagbubulungan ng mga tao. Naiinis na siguro sila dahil ang tagal ko na naghihintay dito. Miss, wala nang lalabas dyan na card. Tumingin ako sa likuran ko at yung lalaki yun ang nagsalita. Dahil sa kahihiyan, dumiretso na ako. Guwapo nga, masungit naman. Nasa kabilang kalye lang school namin kaya naglakad na lang ako. I really hate this. Nakakapagod ang mag-commute. Umupo ako sa Arthur's Park kung saan kami tumatambay ni Emily tuwing umaga. You look so haggard today, tanong niya. Nag-commute ako, ganun palang mag-commute. Nakaka-stress na sobra. Pero alam mo ba, may nakita akong guwapo. Talaga? Kwento mo naman. Basta lalaki, expert si Emily. Minsan nga kung saan na kami nakakarating niya ni Emily. Kapag nakikipag-eyeball si Emily sa mga ka-textmates niya. Oo, pero masungit. May pagkatsingito, maputi, makinis. Hindi ko masyado makita kasi natatakpan ng hood yung mukha niya. As in yung parang artistahin tapos nakasuot ng jacket na kulay black na nakasuot ng headset. Tumingin ako sa kanya. Exactly, how did you know? Siya ba yun? Oh my gosh girl, kung ako lang yan, sinunggawan ko na yan kanina pa. Ang yummy! Tumingin ako sa tinuturo niya at yung lalaki yun nga ang nakita ko sa LRT. Simula noon ay lagi na kami nakikita ni Isaac, lalo na kapag coding ang sasakyan naming dalawa. Nakakatawa pa nga dahil parehas kami ng araw ng coding, kaya kapag ganun ay nagko-commute kami. Hanggang sa maging magkaibigan kami, maging best friend at hanggang sa ikasal na kami. Narinig ko may nag-doorbell kaya tinabi kong album at bumaba ako. Tinignan ko muna sa bintana. Wala na ako nakitang nandoon. Lumabas ako, tinignan ko na baka may naghulog sa mailbox. To Mr. Isaac De Silva from Pirouette Incorporation. Yan lang ang nakasulat sa likuran ng sobre. Nagkibit-balikat na lang ako at pinasok ko na lang ito. Sigurado ako importante ito. Makulimlim ng ulap sa labas kaya baka umulan na. Isa-isa kong kinuha ang sinampay nang biglang bumuhos ang ulan kaya kinuha ko na lahat ng sinampay at pinasok sa loob. Nilagay ko muna ito sa upuan. Sinarado kong pintuan para hindi pumasok ang ingay na gawa ng ulan sa labas. I turned off the aircon at the living room. Masyado nang malamig lalo na't umuulan ngayon. I locked all the door at pumunta na ako ng kwarto. I already turned off all the aircon but the cold is really covering my entire body. I put my blanket on but nothing happened. Parang patagal ng patagal ay mas lalo akong nilalamig. Sumasakit na naman ang ulo ko. Hindi na sana ako nagpaulan pero kung hindi ko naman kukuhain ng sinampay, sinong gagawa? Sinabi ko na kasi kay Isaac na kumuha ng maid para kahit papano ay may katulong ako dito sa bahay. Magkakasakit yata ako nito. I tried to get the thermometer behind our comforts room mirror and I'm so glad na hindi naman ganun kataas ang body temperature ko. Nilalamig pa rin ako. Binalot ko muling katawan ko sa kumot, pati ng ulo ko binalot ko na rin ng kumot. Pwede na akong ihalin tulad ngayon sa isang suman. Isaac's POV. Ganito palang buhay ng may asawa, mas mabigat na responsibilidad. Nagdadarmang sabi ni Dominic matapos uminom ng isang baso ng alak. Nagkayayaan kasi kaming tatlo ni Logan na pumunta muna dito sa bar. Isang araw pa lang kasi nilang mag-asawa ni Dominic at Rita ay may hindi na sila pagkakaintindihan. Naalala ko tuloy. Isang oras pa lang kaming kinasal ni Alice sa inaway niya agad ako dahil nagkulang ang upuan ng reception sa mga guests. Sinabi mo pa, hindi rin yung syota lang na pwede mong iwanan basta-basta na lang. May papel na nagpapatunay na sa'yo na siya. At yung papel na yun, hindi basta-bastang papel lang.
Payo ko naman sa kanya tapos uminom. Oo nga saka alam mo ba, just realize na hindi totoo yung sinasabi nila ng pagpapakasal hindi mainit na kanin na pwedeng iluwa. Kasi parang yung nakain ko yung isang kaldero at hindi ko na mailuwa. Sabay tawa naman ito. Lokong to. Pero aminin mo, may mga bagay na nagagawa na kayo mag-asawa kaysa noong hindi pa kayo kasal. Balik na biro ko sa kanya. At yun ang masarap kapag nakasal na. Napailing na lang ako't napatingin sa gilid ko. O Logan, bakit parang natahimik ka ata? Pinag-iisipan mo na ba kung pakakasalan mo si Hana? Uminom muna ito bago sagutin ang tanong ko. Gago, hindi ako ganun. Iniisip ko lang kung anong mangyayari kung ikasal na rin kami ni Hana. Ewan ko ba sa mga kasama ko, puro kadramahan sa mga syota at asawa nila. Ikaw, kamusta na pala kayo ni Alice? Isang tanong na kapagpatigil sa akin. Napagtanto kong ako rin pala'y may problema sa asawa. Hindi ko alam ang maisasagot ko dahil alam ko sa sarili kong hindi kami okay ni Alice. May konting misunderstandings lang. Pagsisinungaling ko. Sabay lago ko ng natitirang alak sa baso ko. Naku, pagkatapos mo kong asar-asarin, isa rin pala kanyang asawa mo. Sinabakpakan ni Dominic sa likod ko. Di ka pa rin nagbabago, ikaw pa rin talagang chick boy na kilala ko simula nung high school. Sabat naman ni Logan. Ikaw, tigil-tigilan mo ko dyan ha. Nagbago na ako simula nang makilala ko si Alice. Nagsalin pa ako ng panibagong alak sa baso ko. Sus, imposibleng hindi ka na nagchichicks kahit isang beses lang, sabi ni Dominic. Huwag niyo nga akong itulad sa inyo, mabait ako. Tiningnan ko silang dalawa, habang umiinom ako ay may biglang humawak sa balikat ko. Alam kong hindi sila Dominic at si Logan ang humawak sa akin dahil mas mabigat ang kamay nito. Sabi na nga ba't ikaw yan? Sabi ng babae nang humarap ako sa kanya. Pamilyar ang mukha niya pero wala akong idea kung saan ko siya nakilala. Kumunot ang noo ko. Ano ka ba? Nakalimutan mo na ako kaagad. Ako to, si Sofia, remember? Yung nasa bachelor's party nitong si Dominic. Tinuro pa nito si Dominic. Tiningnan ko mukha niya at pilit na inaalala. Oo, ikaw nga. Kamusta? Sasagot na sana si Sofia pero biglang tumayo si Logan at tumarang sa harap namin. Hindi raw nanchichicks. Bulong nito't binulungan niya si Dominic. Tumayo naman silang dalawa. Hoy, saan kayo pupunta? Diyan lang, sa tabi-tabi. Umupo si Sofia sa gilid ko kung saan kanina nakaupo si Logan. Kuya, isang mango shake nga. You don't drink? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tumingin naman ito na nakakaloko sa akin. I drink, but not alcohol. Tama nga naman, lahat naman siguro ng tao umiinom. Then, why you here? Ba't hindi ka sa Zagos dance? Baka tayo mo? Sumipsip ito sa mango shake na kakabigay pa lang ng bartender. She sips so sexy. Joke lang, sinamahan ko lang yung mga kaibigan ko dito. Actually, first time ko lang na makapunta dito. Gusto mo? Just try. I offered to her my glass of beer. No, can't take it. Pagtangging ito. Masyado ka palang good girl. Pretty good girl ako. Patawa-tawa pa nitong sabi. Ilang taon ka na nga pala? I'm already existing here for about 24 years. Tinignan ko na maiging mukha niya. She doesn't look 24 years existing. Mukhang 20 lang. Bigla ko natabig ang mango shake niya. Dali-dali naman akong kumuha ng tissue. Sorry. Tinulungan ko siyang punasan na natapong shake sa dibdib niya. Napatingin naman ito sa akin. Kinuha niya sa akin ng tissue. Ako na lang. Sorry, hindi ko sinasadya. Pinagpatuloy niyang pagdampi ng tissue sa dibdib niya. Ayos lang. Bumalik ito ng upo nang matapos na niyang linisan ng dibdib niya. Inalok ko pa siya ng maraming tissue pero hindi naman daw ganun kalagkit, kaya okay na daw. Sorry ulit. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa table. Napansin ko naman ang pagtataka sa mukha nito. Ayos lang. Yumuko ito't parang nahihiya pa yata sa akin. Baka sa sobrang sweet mo ngayon langgamin ka. Sinubukan kong patawanin siya and glad tumawa din siya. Sanay ako sa sweet. Hinila niyang necktie ko't dinala ko sa dance floor. She danced sexy in front of me. Pababa ng pababa at dahan-dahang tumayo. Let's dance. Binulungan niya ako tinawakan ng tenga ko. She did beat her lip and continue dancing in front of me. Napaindak na lang din ako kahit na hindi ko alam ang kantang pinapatugtog. Honey, asan ka?
Pagewang-gewang ako habang papasok sa gate. Pamali-mali pa ako habang binubuksan ang pintuan. Umupo ako sa sofa at tinanggal ang coat ko. Medyo nalasing ako ngayon. Honey, nasan ka na? Nakahilata na ako sa sofa at hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. May hangover pa ako sa alak at medyo sumasakit ang ulo ko. Nakita ko siya sa kwarto, nakabalot ng kumot. Nang mahawakan ko siya, para ako natauhan. Parang nagising ang diwa ko. Inaapoy siya sa lagnat. Honey, okay ka lang? Sinubukan kong gisingin siya pero wala pa rin. Honey, ulit ko pang tawag pero walang sumasagot. Tinapon ko sa sahig ang dala-dala kong attache case at pumunta sa itaas. Tinabihan ko siya sa gilid ng kama. Dinampi kong kamay ko ng dahan-dahan sa leeg niya, talagang mataas ang lagnat niya. Dahan-dahan dumilat ang mga mata niya. Nandito ka na pala. Gusto mong ipaghanda kita ng makakain. Pinilit niyang bumangon pero pinigilan ko siya. Shh, magpahinga ka na, kumain na ako. Sinuklay ko ng kamay kong buhok niya. Amiala ka ah. Nahihilo ka ba? Ipagtitimpla na lang kita ng kape. Pinilit niyang muling tumayo pero katulad kanina pinigilan ko siya. Hindi, ayos na ako. Huwag mo akong intindihin. Ano ba kasing ginawa mo't nagkaganyan ka? Pinunasan ko ng palad kong pawis na nasa noon niya. Feeling ko kasalanan ko rin kung bakit siya nagkakaganito. Hindi ko na siya naalagaan. Hindi parang may hangover ka. Let me take care of you. Diyan ka lang, pupunasan kita ng maligamgam na tubig. Tumayo ako at binalik kong kumot niya. I kissed her forehead at umalis na. Alice POV. Thank you. Kasalukuyan niya akong binibigyan ng sponge bath. Yung mukha niyang napakaseryoso. Nafe-feel ko na naman sa kanya sincerity ng pag-aalaga sa akin. Namiss ko na yung ganito, sobra. Matapos niya akong punasan, bumaba siya at ilang minuto lang umakyat na ulit siya. Heto, pinagluto kita ng lugaw. Kinuha niya yung tray na pinasok niya kanina. Hinipan niya muna yung kutsara na may lugaw bago pinasubo sa akin. Alam kong hindi masarap ang luto ko pero kainin mo na lang para gumaling ka na. Sinubuan niya ulit ako. Natawa naman ako kasi totoo naman na hindi ganun kasarap ang luto niya. Kahit anong luto naman Pero kahit na walang lasa, kinain ko dahil baka magtampo pa siya at hindi pa niya maituloy itong paglalambing sa akin. Minsan na lang kasi talaga ito nangyayari kaya hanggat maaari, susulitin ko na. Hindi naman, masarap nga Kulang lang sa asin pero okay na. Ngumiti naman ako. Parang sinabi mo na rin na hindi talaga masarap ang luto ko. Pinaganda mo lang ang pagsasabi. Sus naman tong asawa ko. Ganito lagi yung setup namin dati. Nagsusungit-sungitan siya tapos ako naman todo lambing sa kanya. Hindi nga, promise, I swear. Masarap yung luto mo. Inaasar ko talaga siya. Kung pwede nga lang na hindi matapos tong pag-uusap namin, kakayanin ko. Marami pa akong gustong ikwento sa kanya. Tumigil ka nga, kainin mo to. Sinubo niya ang huling kutsara. In all fairness naman, naubos kong niluto niya kahit na walang lasa. Minsan kasi natatapon o napapanis lang yung pagkain kapag siyang nagluluto. Salamat. Niligpit na niya yung pinagkainan ko. Kukuha lang ako ng gamot mo. Umalis na ulit siya. Naiwan ako mag-isa dito sa kwarto. Nakaupo sa kama. Kahit na ilang linggo pala kami hindi nagkakausap ni Aiza, kay feeling ko napakahabang dekada na. Since the day na nanlamig siya sa akin. Pero kailangan ba magkasakit muna ako bago niya mapansin ang asawa niya? Pero imbis na inaaway ko siya ngayon, dahil umuwi na naman siyang lasing, hindi ko magawa dahil sa pag-alaga niya sa akin. Malambot lang naman ang puso ko Kayang-kaya niya akong amuhin kahit nasa simpleng effort. Eto, inumin mo na. Lumakad siya papunta sa akin na dalang isang tasang tubig at yung gamot ko. Ininom ko naman kaagad yung gamot. Okay ka na ba? Umupo siya sa tabi ko habang umiinom ako ng tubig. Tumango naman ako. Dinampi naman niya yung kamay niya sa leeg ko't sa noo ko. Wala naman na pala. Masakit pa ba yung ulo mo? Kinuha niya yung baso at pinahigahan niya ako. Tulog ka na. Kinumutan naman niya ako, tinalikan ulit sa noo. Napangiti naman ako ulit. Nagising na ako dahil walang hiya kong cellphone. May nag-text kasi. Tumingin naman ako sa gilid ko tulad ng dati. Naunahan na naman niya akong gumising. Akala ko absent siya. I expected too much kasi Nasa trabaho na yun. Hindi pala talaga magandang maging asawa ng isang businessman. Mas maayos na pakiramdam ko ngayon.
Ang totoo kasi niyan yung halik niya yung nagkapagpagaling sa akin. Kulang nga lang, walang yakap, Sul. Pagbaba ko sa hagdan ay may naamoy akong pagkain. Agad naman ako nagtungo sa kusina. Sobra ako napangiti nang makita ko nandito si Isaac. Bakit nandito ka pa? Malilate ka sa trabaho mo. Ako na magpapatuloy niyan para makakain ka. Shh! Umupo ka na lang dyan. Hindi ako pumasok para alagaan ka. Inayos ko tong pagluluto ko kaya sana magustuhan mo. Kaninang madaling umaga pa ako namili. Sumandig lang ako habang pinapanood ko siyang magluto. Hindi ko alam kung anong niluluto niya pero mukhang masarap sa amoy pa lang. At saan mo naman natutunan yung dish na yan? I crossed my arms. I texted Mom earlier, then I asked her for this recipe. Pinanindigan niya talaga ang pagluluto. Gusto niya yatang talunin si Chef Boy Logro. Is that your mom's signature dish? Yung beef stroganoff? Yeah, make sure you make my tummy happy. Kumuha ako ng towel sa gilid ng fridge. Lumapit ako sa kanya at pinunasan ng pawis niya. Thanks, sabi niya. Ilang sandali pa'y naluto na rin ang inihanda niya sa akin. Let me have a taste. Lumaki naman ang mata ko. Ang sarap! Oh my gosh, Han! Did you really cook this? Ano sumapi sa'yo? I'm already tasting heaven right now. Wait, is that a compliment? Well, if that is, I take that as an insult but then, thanks. Tumawa pa ito. Unang beses yatang nabating niluto niya. Hindi ang sarap-sarap kaya. Alam mo bang sabi ko sa isip ko? What? I'm literally tasting the heaven, not because of this heavenly dish cause I'm with you today. Napansin ko namang namula siya. Kinikilig siguro. Tumahimik ka na nga, kumain ka na lang dyan. Tumatawa siya ng kaunti pero pinipigilan lang niyang kilig niya. Siguro kung akong pinapakilig niya ngayon, well, nakakakilig naman talagang paghandaan ka ng asawa mong hindi marunong magluto. Baka masapa ko na lang sarili ko sa kilig. Ay, look palahan. I bought some tickets kahapon, movie time later. Mas nadagdagan pang kilig ko nang malamang nagsisini kami mamaya. Buong buo ng araw ko, ganito lang naman ang hinihingi kong oras sa kanya. Yung makausap siya, mahalikan siya, makayakap siya, kahit simple lang. Kahit sandali lang basta makasama ko siya. Kasi handa ko rin namang ibigay sa kanya lahat ng oras ko dahil para sa kanya lang naman talagang oras ko. Corny mang sabihin pero sa kanya umiikot ang mundo ko. Kapag umalis siya, this would be the end of my world. Nagising ako sa mainit na halik sa akin ni Isaac. Good morning, Han. Sabi niya tinalikan ulit ako sa leeg. Good morning din, Han. Ginantihan ko rin siya ng halik at tinanggal kong kumot na nakabalot sa katawan ko. Napahikab ako at kinusot-kusot ng mata ko. Tumuyo na ako. Oops, saan ka pupunta ha? Nahabol niyang kamay ko tinalikan akong muli. Hindi ko alam kung anong nakain ito at nakuha akong gisingin ng maaga at halik-halikan. Magluluto lang ako ng breakfast natin. Tinanggal kong kamay ko sa pagkakahawak niya. Oo, aaminin ko, kinikilig ako ngayon sa ginagawa niya. Minsan lang naman kasi niyang ginagagawa itong ganitong klase ng paglalambing niya. Halika muna dito, I wanna spend this morning to you. Bago pa ako makalabas ng kwarto ay nayakap na niya ako ng patalikod. Ramdam na ramdam ko sa likod ko ng katawan niya, gayon nakasando lang siya. Ano ba, honey naman eh. Pinilit kong tanggalin ang kamay niya sa tiyan ko pero hindi ako makaalis sa pagkakahigpit nito. You can't escape me, Han. If you escape in my arms, you can go prepare our lunch but if you don't, I'll prepare my favorite dinner. You. Mas lalo niyang hinigpitan ng yakap niya sa likuran ko. Dahilan naman para mag-init ng katawan ko ngayon. Humarap naman ako sa kanya, ngiti-ngiti naman siya. Bigla naman niya akong kiniliti sa bewang. Han, stop it! Hindi ako makahinga. Kiniliti pa rin niya ako at niyakap ako nito't dinala ulit sa kama. Ayun, ngumiti naman ito na nakakaloko. Ang daya mo. Hindi pa nga, hindi na ako nakasalita pa nang bigla niya akong sagutin ng mainit niyang halik. Ramdam kong sensasyon ng pagdampin ng labi niya sa labi ko. Okay, you won. Hinatak niya ako pataas ng kama. I'm already ready for friction. He did kissing me torridly. Ako pa bang tatakas sa ganito? Minsan lang man lambing ang asawa ko. I love you. Happy anniversary. He inched his head to me. I love you too. Happy anniversary. Hinalikan niya na ako kaagad. Ang saya-saya ko ngayon. Akala ko pa naman makakalimutan na niyang anniversary namin ngayon.
Kumpleto na naman ang araw ko ngayon. Parang kahapon lang ang saya-saya ko rin dahil nagkaroon ulit kami ng oras para mag-bonding. Nakakatawa lang kasi kahit itong paglalambing lang niya ay sapat na ako para sa anniversary namin ngayon. Kung pwede nga lang ganito na lang lagi ang setup namin. Hindi ako magsasawang halikan siya. Pero syempre, hindi naman din niya pwedeng iwanan ang dakilang karibal ko, ang trabaho niya. Ngayon ay napagtanto ko ng mali ang sinabi sa akin ni Emily na may babae si Isaac. Tingnan niyo ngayon, nagkaayos na kami dahil tapos nang inaasikaso niya. Alam ko naman kasing mahal ako ni Isaac at kapag totoo kang mahal ng isang tao, kahit iwan mo hindi hahanap ng iba yan. Basta ngayon nawala na lahat ng mga tanong sa isip ko na baka nga may iba na si Isaac. 3 linggo lang naman kami halos nagkalabuan eh. Unti-unti niyang tinanggal ang botones ng suot kong damit at tinubad na ito sa akin. Hinalikan niya ako pababa sa leeg ko hanggang makapunta na siya sa dibdib ko. Tuluyan na rin niyang tinanggal ang suot niya. Pati ang pang-ibaba naming saplot ay wala na rin. We are totally naked by this time. Bumalik siya sa ulunan ko at pinagpatuloy ang paghahalik sa akin. Mas lalo pang nag-init ang mga katawan namin. Hindi ko na maalala pang sunod na nangyari. The next thing I knew was we made love. Bumaba si Isaac na may ngiti sa mukha habang ako ito naghahanda ng pagkain namin. Anong niluluto mo? Mukhang mabango yan ah. Niyakap niya ako patalikod. Tumanggal naman ako kaagad at baka masunog ang niluluto ko. Tumahimik ka nga, fried rice lang yan no? Sabi ko naman. Iba kasing impact sa akin eh. Mukhang masarap ulit-ulitin. Hinalikan niya ako sa pisngi, namula naman ako ng bahagya doon. Ano ka ba? Katatapos lang natin. Tumahimik ka nga dyan. Siniko ko siya palayo sa akin. Mahirap na't baka maulit na naman ang nangyari kanina. Ano naman, mag-asawa naman tayo. Ang harot-harot nitong si Isaac. Pinagod na nga ako kanina. Nagluto pa ako tapos gusto niya pa ulit. Tumahimik ka nga, malapit na akong matapos dito, kumain ka na. Pilit kong tinutuon ang pansin ko sa niluluto ko pero talagang malakas ang charm nitong asawa ko. Hindi ko naman din siya masisi kung namiss din niya ako kasi ako talaga namiss ko siya sa loob ng halos 3 linggo naming hindi pagpapansinan. Gusto ko yung dessert natin. Tumahimik ka nga. Kunwaring nagagalit ako pero ngumingiti ako. Hindi naman niya ako nakikita dahil nakatalikod ako sa kanya. Pinatay ko ng gas stove at nilipat ng niluluto ko sa pinggan. Pinunta ko na kaagad yun sa dining table para hindi na ako makulit pa ni Isaac. Sinabi pa niyang hindi siya ulit papasok sa trabaho, kaya gawin na raw namin ang gusto namin gawin ngayon. Total kahapon naman nakapasyal na kami, pero para sa akin hindi sapat yun sa anniversary namin. Hindi ko rin naman sinasabing gusto ko ng bongga pero mas maganda na rin yun kasi first naman namin ngayon. Hindi ka ba talaga papasok ngayon? Umupo na kaming dalawa. Oo, bakit ayaw mo? Naging seryoso mukha nito't natigil sa pagsasandok. Umiling naman ako. Hindi sa ayaw ko siyang hindi pumasok, sa katunayan pa nga niyan, gustong gusto ko. Gusto ko lang kasi sana siyang isurprise. Natapos na kaming kumain pero hindi pa rin kami nag-iimikan. Nagtampo siguro yun? Hay, kung alam lang niyang gagawin ko. Kung sasabihin ko naman hindi na surprise yun. Han, halika dito. Hinigit ko siya sa may salas at naglagay ng CD sa may player. Favorite natin yan diba? Nilagay kong kamay niya sa bewang ko. We dance and sway through the music. Ang bilis na kabog ng puso ko. Biglang nagring ang cellphone ni Isaac. Kinuha niya to. Han, kailangan kong pumasok. Bigla namang bumagsak ang balikat ko't nakaramdam ng lungkot. Bye. Bulong ko na lamang sa sarili. Bakit ganun? Konting tawag lang sa kanya ng mga kaibigan ng papa niya ay agad na itong susugod. Pero kapag akong asawa niyang may kailangan sa kanya ay pahirapan pa. Sa bagay, asawa niya lang naman ako. Asawa lang. Pumasok ako sa loob ng bahay na tumutugtog pa rin ng player. Dahil sa galit ko, binato ko yun ng remote control. Naisip ko na lang na baka binigyan lang talaga ako ng oras para sorpresahin si Isaac kaya heto ako sa supermarket. Namimili ng mga panghanda mamaya't syempre, bibili ako ng pangregalo sa kanya. Ako naman, hindi ko na hinahangad pang material na regalo. Kahit na oras lang niya para sa akin mamaya ayos na sa akin. Pagkatapos kong bumili ay umupo muna ako sa labas ng mall. Itong mall na lang talagang pampalipas oras ko. Huminga ako ng malalim at tumingin sa paligid. Maraming couples ang naglalandian. May mga estudyante pang nagkukulitan.
May mga bata rin nagkukulitan pero naantig ang puso ko nang may makita ko sa may bandang kaliwa ko na pinapakain ng lolo. Yung asawa niya ng ice cream. Magiging ganyan din kaya kami ni Isaac o mas hihigitan pa namin yan? Ewan ko rin. Hindi ko hawak ang hinaharap. Alam kong marami na rin silang napagdaan ng problema. Pero ayan sila, magkasama pa rin kaya may tiwala pa rin akong maaabot namin yan. Tiningnan kong relo ko, malapit na rin magdilim. Mukhang kailangan ko na yatang umuwi. Kaya ito naman ako palagi eh. Pagkatapos bumili, uuwi na't magluluto. Tatayo na sana ako pero nakita ko si Isaac na papasok sa loob ng mall. Hindi ako nakakasiguradong si Isaac ngayon. Kaya tumayo ako't sinundan ko siya. Tanging likod na lang nakikita ko. May kasama itong babaeng nakadress. Sinundan ko pa sana sila pero natabon na sila ng maraming tao kaya hindi ko na sila makita pa. Para akong mapako sa kinatatayuan ko ngayon, lumakas naman biglang kabog ng dibdib ko. Hindi naman siguro si Isaac yun at kung siya ngayon, bakit nandito siya meron silang urgent meeting. Pero hindi nakasuot siya ng coat niya at sino naman yung babaeng kasama niya? As far as I know, wala siyang masyadong kaibigang babae. Huwag naman sanang tototong kutob ko. Isaac's POV. Mabuti na lang at napaaga ang tapos ng meeting namin. Bukas na palang start ng week celebration ng pirouette. Hi Isaac! Naggulat ako na bigla kong makita si Sofia na nasa loob ng office ko. Natigil naman ako sa pag-aayos ng gamit ko. Oh, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. Heto nga pala. Lumapit ito sa akin at binigay ang box ng cake. Salamat, nagabala ka pa. Gusto mo bang sumabay sa akin? Pauwi na rin naman ako. Hatid na kita. Niready ko ng susi ko't pumunta sa tapat ng pintuan habang hinihintay siya kung sasama ba siya. Sa totoo niyan, hindi ko gustong ihatid pa siya dahil panigurado, hinihintay na ako ni Alice sa bahay. Kahit huwag mo na akong ihatid, samahan mo na lang ako sa mall. Lumapit ulit ito sa akin, hinawakan niyang pisngi ko, napalunok naman ako. Bakit hindi mo pa sinabayan nang bumili ka nitong cake? Lumayo naman ako ng kaunti sa kanya. Hindi ko alam ang balak nitong babaeng to. Gusto ko kasama ka. Binuksan na niya pintuan at lumabas. Napilitan na lang akong pumayag kahit na uwing-uwi na ako. Wala ni isa sa amin na nagtatangkang magsalita. Habang nagmamaneho ako't isa pa, hindi rin naman ako sanay na may kumakausap sa akin habang nagmamaneho. Isaac, okay lang? I just nodded. Hindi naman ako pwedeng umayaw pa ngayong malapit na kami sa pupuntahan naming mall. Sorry wala kasing sasama sa akin. Mabilis lang naman ako dun Pagkarating namin ay unan siyang pumunta sa drugstore. Heto na. Sinadya kong unahan na siya sa pagbigay ng pera sa cashier pagkatapos niyang ipapunch ang binili niyang gamot. Isaac, wag na, okay lang. Pinigilan niya ako sa pag-abot ko ng pera doon sa cashier pero pinilit kong ibigay yun sa cashier. Hindi mo na dapat ginawa yun. Heto na lang palit sa bayad mo. Kukuha sana siya ng pera sa wallet na galing sa bag niya. Pero pinigilan ko rin siya. Nope, okay lang sa akin. Pagtanggi ko sa kanya. Ma'am, heto na po. Binigay nung cashier yung gamot at yung sukli. Gusto pa rin sanang ibalik sa akin ni Sofia ang sukli pero binigay ko na lang din sa kanya yun. Para saan ba yung gamot na yan? Tanong ko naman habang naglalakad kami. Eto, para sa mama ko to. Medyo lumalala na rin kasi yung asthma niya kaya heto. Binili ko na lang siya ng ginagamot niya dati. Hindi kasi sunod-sunod ang pag-inom niya nito kasi minsan naman wala akong pambili. Salamat nga pala ulit. Ngumiti naman siya. Ginantihan ko na lang din siya ng ngiti. So sana tayo? Pwede mo ba akong samahan sa department store? Malapit na rin kasi birthday ni mama kaya gusto ko namang sorpresahin siya. Kahit simpleng regalo lang. Pero kung may lakad ka pa, okay lang. Makakatanggi pa ba ako? Ang sama ko naman yatang tao kung iiwan ko na lang siya bigla dito. Hindi, sige lang, okay lang. Alice POV. Tumayo na ako para umuwi na, mag-aayos pa ako at magluluto. Siyempre, kailangang beautiful ako today. Habang paalis ako, may napansin ako dun si entrance. Teka, si Isaac ba yun? At sino yung kasama niyang babae? Bakit may kasama siyang babae? Ano kayang gagawin ni Alice ngayon tila napansin ni Alice ang asawa na may kasamang babae? Makumpirma kaya ni Alice ang nakita niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.